Doon pala nagagaling ngayon yung drama, kay Shelo Magno pala galing. Inuulit lang ng mga DDMs kasi, DDMs can think. Isa po mga kotsero sa iniisuhan nila tungkol sa BICAM report ay yung etong Blanco. Oo, kanina, pinag-uusapan natin yung BICAM report. May mga nagko-comment, ang sabi, nag-iba na raw yung kwento. Ang kwento na ngayon, mga kotsero, ay sino yung nagpuno, sino daw yung nag-fill up. Tataka ako kanina nang galing yun. Pero kanina, nakarinig ako ng interview. So, in-interview ni Ted Filon, etong si Shelo Magno. Panoorin natin yung kanyang interview. Sorry mga kotsero, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Shelo Magno. It doesn't just apply sa ating budget. Sa lahat ho ng batas, ganyan ho na nangyayari. May bicameral conference mo. Sa lahat ho ng batas na isinusulat. Kasi merong version si Senate, merong version si House, si Kamara, magkakaiba yan. So, ang gagawin po ng ating dalawang kapulungan, bicameral conference sila para ayusin yung mga provisions na yun. It doesn't just apply to the, baka sa inisip natin lahat, sa ano lang yan, nag-a-apply lang yan sa ating appropriation laws. No, hindi po. Sa lahat ho ng batas. Ganyan ho ang nangyayari. Doon pala nagagaling ngayon yung drama, kay Shelo Magno pala galing. Inuulit lang ng mga DDMs kasi, DDMs can think. Hindi nila kasi kaya mag-isip eh. Punta kayo natin yung BICAM report. Kanina ko pa pinapakita ito. Babalik na naman tayo kay BICAM. Kaya malakas loob ko ngayon kasi may copy na ako ng BICAM. Sabi kasi ni Shelo Magno, may blanco. So, ibig sabihin, pag may blanco, walang amount. Ganun ba ang sinasabi ni Shelo Magno? Sige, puntahan natin yung sample ng isang blanco. Limbawa, blanco. Replace with blank. Sabi. Ang tanong, wala bang amount yan? Ang tanong, wala bang amount yan, yung blanco na yan? Pag sinabi kong meron, Shelo Magno, tatahimik ka ba? Anong tawag mo dyan? Ayan, 45,848,951,000. No, hindi lang ko siya nakarite sa letter. Ayan, meron numerical value. May amount. Baka nakachamba lang tayo. Try natin sa iba. The amount of... Okay, kasi wala namang ito pala, nasa ilalim yung amount. Ito yung amount sa ilalim. 58,446. Sana ba yun? Nahanap pa tayo na ibang blank. Ito. Office of the Secretary. Amendments to Special Provisions. May blank. Okay, ayan, may blank. Professor Shelo Magno. Wala bang amount yan? Ted Filon, wala bang amount yan? Pag ba may nakapagpakita ako ng amount, tatahimik kayo? Siyempre, hindi. May amount yan. Ayan ang amount. 1,476,404,000. Ngayon, ito ba ay reflected dito sa committee report? Yung 1 billion na yan. Office of the Secretary, 130 billion. 34,223,000. Bakit ang laki? Kasi mga kotsero, marami kasing departamento sa ilalim ng Office of the Secretary. So, consolidated na yan. Sama-sama na yan. Ito po, under po ito sa column ng, General Appropriations Bill. So, it is existing. Pero wait lang, General Appropriations Bill yan eh. Nasaan yung sa BICAM report? Ayan, BICAM report. Meron bang basahin yan? Tuloy natin kay Shelo Magno. Tuloy natin yung fake news niya. Rin sa mga na-release kanina, ni Manong Ted dito kanina, sino ang nag-fill in sa mga blanco na nasa BICAM report? Basahin ko lang po mismo. Sino ang nag-fill in? Di yung Bicameral Conference Committee, sila ang sumulat. Andiyan na nakasulat eh. Nakasulat na yung amounts eh. Ba, kailangan ulit pakita para maniwala. Nakakaloka kayo. Walang blanco. Ito, example to, walang blanco yan. DA, Office of the Secretary. Walang blanco, di ba? Bakit walang blanco? Kasi mga kotsero, pinalitan yung amount from 23,131,250,000 pinalitan ng 23,241,250,000. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kotsero. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Ayan kaya walang blanco. Kasi may amendment, may pagbabago. Madali namang intindihin eh. Eto may blanco. Bakit? Walang babaguhin eh. Same lang siya eh. Yun yung ibig kong sabihin. Nakakahiya naman si Shelo Magno. Professor pa naman sa UP to. Mahusay to dapat eh. Magaling to dapat eh. Ngayon mga kotsero, si Shelo Magno, nililito niya yung audience na naikinig. Kasi ang ginawa nito si Chacha, si Baby Girl, sinabi yung quote ni Stella Kimbo. Tama ho yung quote ni Stella Kimbo. Tama rin ho yung sinabi ni Shelo Magno na hindi pwedeng na yung omnibus provision na ang pwede lamang gawin ng mga technical working group ay to make adjustments. Nagkamali ng kasi rough draft yan eh. Rough draft yan. So, ang gagawin ng technical working group, lilinisin nila yon. Lilinisin nila yung dokumento para walang burahan, di ba? Walang snowflake,
Oo, ganon. Itatype lang nila uli yan. Wala silang pwedeng i-enter na amount. Tama ho yun. Wala silang pwedeng i-enter na amount. Bakit? Kasi congressman lang ang pwedeng gumawa nun at yung mga miyembro lamang ng BICAM ang pwedeng gumawa nun. Kaso mo mga kutsero, I go back to my previous argument. Babalikan ko po yung previous kong argumento. So ang gusto nyong gawin, punuan tong blank. Ang tanong, may amendment ba? May pagbabago ba dito sa proposed amount? Ito yung proposed mo eh. Ayan yung proposed. 1.4 billion ang proposed. May babaguhin ka ba dyan? Kung may babaguhin ka, isulat mo dito sa blanco. Sulat mo dyan sa blanco. Eh kung wala kang babaguhin, anong gagawin mo? Sige, kung makakarating lang sa kanya, itong video na to, parating nyo kay Shelo Magno. Kung wala kang babaguhin, kasi Shelo Magno, professor ka naman sa UP, amendments, nakikita mo, amendments to special provisions. Kung wala kang babaguhin dito, ano ilalagay mo? Di ba wala kang ilalagay? Kasi wala kang babaguhin. Ito nga kanina, ayan, merong pagbabago, di ba? 23 billion 131 million to 23 billion 241 million. May nakikita kang blank? Wala. Kasi may binago. Dito, wala kang babaguhin. Ayan yung proposed amount. You leave it blank. Kasi wala kang babaguhin. So anong gustong gawin ni Shelo Magno? Mag-type dyan ng NA. Yun lang ba ang iniiyak nyo? Maglagay dyan ng NA, not applicable? Ay kung yun lang ang issue nyo, ba't pa kayo nagpunta ng Supreme Court? This is not an insertion. This is already the proposed amount, 1.4 billion. Ito ang problema mga kutsero eh. Tinitake advantage nito sila Shelo Magno, nila Ungab, ni Vic Rodriguez, yung ating pagiging ignorante sa proseso ng pagsulat ng batas. Nagpunta kayo sa Supreme Court because of a clerical error. Tinaksayan yung oras ng Supreme Court para dyan.